Ang tawag na yan? Hindi po, sir. Masyadong pribado, sagot ng tauhan. Kung ganoon, gamitin niyo lahat ng resources niyo, mariing utos ni Alejandro. Gusto kong malaman kung ano ang problema ng pamilya niya sa Pilipinas. Now, ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kumilos. Gamit ang kanilang malawak na network, nagsimula silang magsaliksik. Samantala, hindi maalis ni Alejandro ang kanyang mga mata sa monitor. Ang imahe ni Marisol na nakatulala, hawak ang cellphone, ay isang larawan ng ganap na pagkawasak. Ang sakit na nakikita niya sa mukha nito ay mas totoo at mas malalim kaysa sa anumang sakit na naranasan niya. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Isang email ang pumasok sa kanyang laptop. Galing ito sa kanyang investigation team. Binuksan niya ito ng may kaba. Ang report ay detalyado. Nakasaad doon ang tungkol sa ina ni Marisol, si Aling Teresita, at ang sakit nito. Nakasulat din doon ang tungkol sa kapatid nito, si Marco Cruz. At doon, sa isang partikular na talata, nahanap niya ang sagot. Si Marco Cruz, kasama ang ilang kapitbahay sa Batangas, ay naengganyo na mag-invest sa isang kumpanyang nangangako ng mabilis at malaking tubo. Golden Sun Investments. Ipinagbili ng pamilya Cruz ang isang maliit na lupa, ang tanging ari-arian nila bukod sa bahay, at idinagdag ang lahat ng ipon na pinapadala ni Marisol para sa operasyon ng ina. Ang kabuang halaga ay umabot sa halos kalahating milyon. At isang linggo lang ang nakalipas, ang Golden Sun Investments ay biglang naglaho na parang bula. Walang opisina. Walang contact number. Isa itong scam. Isang napakalaking scam. Napasuntok si Alejandro sa mesa. Ang galit ay biglang pumalit sa kanyang pagsisisi. Galit para sa mga taong kayang manloko ng mga pamilyang desperado na at kumakapit na lang sa patalim. Ngunit may isang bagay sa report na umagaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan ng kumpanyang nakarehistro. May pakiramdam siyang pamilyar ito. Iniutos niya sa kanyang team na maghukay pa ng mas malalim. Sino ang nasa likod ng Golden Sun Investments? Gusto kong malaman ang pangalan ng may-ari. Habang naghihintay, bumalik ang kanyang isipan sa isang pag-usap nila ni Victor, ilang linggo matapos silang maghiwalay ng landas. Hindi pa tayo tapos, Alejandro, sabi ni Victor, ang mga mata ay nag-aapoy sa inggit at galit. Aasahan mo ako. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Lahat ng bagay na pinahahalagahan mo. Noon, ang akala niya ay ang kumpanya niya ang tinutukoy nito. Ngunit ngayon, isang bagong email ang dumating. Isang dokumento ang naka-attach. Ang registration papers ng Golden Sun Investments. Binuksan niya ito at mabilis na hinanap ang pangalan ng may-ari. Nang makita niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kumpanya ay hindi direktang nakapangalan kay Victor. Ngunit ang pangalang nakalista bilang majority owner ay si Ricardo Velasco, ang kapatid ni Katrina na laging sunod-sunuran kay Victor. Sa isang iglap, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Hindi ito isang random na scam. Hindi nagkataon lang na ang pamilya ni Marisol ang naging biktima. Ito ay isang bitag. Isang bitag na maingat na inilatag ni Victor. Paano nalaman ni Victor ang tungkol kay Marisol? Siguro mula kay Katrina. Siguro narinig ni Katrina ang mga usapan ng mga katulong tungkol sa pamilya ni Marisol. At ginamit nila ang impormasyong iyon. Ginamit nila ang kahinaan ng pamilya ni Marisol para saktan siya. Dahil alam ni Victor. Alam niyang sa loob ng ilang buwan na pananahimik ni Alejandro, sa loob ng pagpapanggap nito bilang si Alex, may isang bagay na nagbago. May isang taong nagsimulang maging mahalaga para sa kanya. At ang taong iyon ay si Marisol. Ang pag-atake na ito ay hindi laban sa De Villa Group. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanya, sa puso niya. Isang napakabagsik at personal na paghihiganti. Tumayo si Alejandro, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mga ugat sa liig ay lumilitaw sa tindi ng galit. Ang galit niya para kay Victor ay lumagpas na sa business rivalry. Ito ay naging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na handa niyang ipaglaban, hindi na para sa sarili niya, kundi para sa babaeng winasak nila dahil lamang sa koneksyon nito sa kanya. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay isang halo ng pagtangis at takot, isang tunog na wawasak sa puso ng sinumang nakatatandang kapatid.
Para kay Marisol, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Paanong naloko? Hirap niyang tanong, kahit na ang isang bahagi niya ay ayaw nang malaman ang mga detalye. Yung investment, ate sabi nila doble tubo agad sa loob ng isang buwan. Kilala raw ng kapitbahay natin. Marami kaming sumali pati yung perang padala mo para kay nanay, yung pera galing sa lupa inilagay ko lahat. Sabi ko, para mas mabilis lumago, para maoperahan na si nanay agad. Sorry T. Hindi na natapos ni Marco ang sasabihin dahil napahagulgol na ito. At sa bawat hikbi ng kanyang kapatid, nararamdaman ni Marisol ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang 2 trabaho, ang mga gabing walang tulog, ang pagtitiis sa lahat ng pang-aapi, ang pagtatago ng katotohanan. Lahat ng iyon sa isang iglap ay naglaho. Nawala. Naging abo. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na ang pag-asa para sa kanyang ina. Nakatulala lang si Marisol matapos ang tawag, ang cellphone ay nasa kanyang kamay pa rin. Ang masikip na silid ay tila naging isang malawak at madilim na kawalan. Wala siyang maramdaman. Manhid. Ang sakit ay napakatindi, kaya't ang kanyang katawan ay tumanggi na itong iproseso. Kinabukasan, lumabas siya ng kanyang tinutuluyan. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga abalang kalsada ng Dubai. Ang mga nagtataasang gusali na dati simbolo ng pag-asa ay tila mga dambuhalang halimaw ngayon na nakatingin sa kanya, nangungutya sa kanyang kabiguan. Ang mga taong naglalakad sa paligid niya ay may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang pupuntahan. Siya lang ang tila nakatayo sa gitna ng lahat, hindi gumagalaw, invisible. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya at bumili ng isang bote ng tubig. Umupo siya sa isang sulok at tiningnan ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang ina, nakangiti, puno ng pagmamahal. Isang ngiti na hindi niya alam kung makikita pa ba niyang muli. Doon, sa sulok ng isang maingay na kainan, bumagsak ang kanyang mga luha, walang tunog, ngunit walang tigil. Sinubukan niyang tawagan ang ilang ahensya na nakita niya online. Hello, naghahanap po sana ako ng trabaho. Kahit ano po, cleaning, domestic helper. Ang sagot ay palaging pareho. Pasensya na, miss. Marami ng aplikante. Wala kaming bakante ngayon. Tawag ka na lang ulit. Ang bawat pagtanggi ay isang dagdag na bigat sa kanyang pasan. Tila ang buong mundo ay nagsara ng pinto para sa kanya. Bumalik siya sa kanyang silid ng palubog na ang araw. Ang kanyang mga kasama ay wala pa, abala sa kani-kanilang mga trabaho. Ang katahimikan ay nakabibingi. Umupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Nasa pinakailalim na siya. All is lost. Nawala ang trabaho niya dahil sa kanyang pride at galit. Nawala ang pera ng pamilya niya dahil sa kanyang kasinungalingan na nag-udyok sa kapatid niyang maghanap ng mabilis na solusyon. Lahat ng ito ay konektado. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya aaminin sa kanyang ina na ang anak niyang key manager ay hindi lang isang hamak na katulong, kundi isang katulong na wala na ring trabaho ngayon? Paano niya sasabihin na ang pag-asang ipinangako niya ay isa na lamang abo? Ang pag-iisip pa lang ay sapat na para madurog ang natitira pa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding pagod, isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang maglaho na lang. Napapikit siya, hinahayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Bigla may kumatok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Siguro isa lang sa mga kasama niya. Wala siyang lakas para humarap sa kahit sino. Ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy, mas malakas at mas mapilit. Sa wakas, sa sobrang inis at pagod, pinilit niyang tumayo. Pupunasan sana niya ang kanyang mga luha, ngunit para saan pa? Wala na siyang pakialam kung anong itsura niya. Binuksan niya ang pinto ng padabog. Ano ba di? Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa harap niya, sa pasilyo ng kanyang mumurahing apartment building, ay si Alejandro de Villa. Ang kanyang dating amo. Ang lalaking sanhi ng pagkawala ng kanyang trabaho. Ang lalaking niloko siya. Nakasimangot siyang tiningnan ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay walang buhay, walang emosyon.
Hindi ngumiti si Alejandro. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang halo ng pagsisisi, pag-aalala, at isang matinding determinasyon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga matang maga sa kaiiyak. Marisol, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Kailangan nating mag-usap. Alam ko kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nakatitig lang si Marisol kay Alejandro, sinusubukang intindihin ang mga salitang binitiwan nito. Alam ko kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Anong ibig niyang sabihin? Paano niya nalaman ang tungkol sa problema ng pamilya niya? Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Ikaw, halos pabulong niyang tanong, ang boses ay may bahid ng akusasyon. Kagagawan mo ba to? Para gantihan ako sa pag-alis ko. Umiling si Alejandro, isang bakas ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha dahil sa akusasyon. Hindi. Hinding-hindi ko gagawin yon, Marisol. Kung ganoon, paano mo nalaman, giit niya, humakbang paatras para isara ang pinto. Ngunit pinigilan ito ng kamay ni Alejandro. Please, pakiusap nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. 5 minuto lang. Pakinggan mo lang ako. Kung pagkatapos nito ay gusto mo pa rin akong umalis, aalis ako at hindi na muling magpapakita sa'yo. Pangako. Nag-alinlangan si Marisol. Ang lahat sa kanya ay sumisigaw na isara ang pinto at kalimutan na ang lalaking ito. Ang tiwala niya ay wasak na. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Alejandro, isang desperasyon na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. At ang katotohanan ay wala na siyang ibang mapupuntahan. Wala na siyang ibang makakapitan. Sa huli, bumuntong hininga siya at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok ka. Pumasok si Alejandro sa maliit na silid. Tumingin ito sa paligid, sa nag-iisang kama, sa maliit na mesa, sa mga damit na nakasabit sa dingding. Isang mundo na napakalayo sa kanyang mansyon. Ngunit walang bakas ng pandidiri sa mukha nito, tanging isang malungkot na pag-unawa. Walang umupo. Nanatili silang nakatayo sa magkabilang dulo ng silid, ang hangin ay puno ng tensyon. Paano? Muling tanong ni Marisol. Nang umalis ka, panimula ni Alejandro, nag-alala ako. Kaya ipinaimbestiga ko ang sitwasyon mo. Inaasahan ni Marisol na magagalit siya sa pag-invade nito sa kanyang privacy, ngunit wala na siyang maramdamang galit. Pagod na siya. Nalaman ko ang tungkol sa nanay mo at sa pera sa scam. Anong pakialam mo, mapait niyang sabi. May pakialam ako dahil hindi ito isang simpleng scam, Marisol, mariing sabi ni Alejandro. Ang boses ay nagbago, naging maseryoso. Ang Golden Sun Investments ang kumpanyang nanloko sa pamilya mo, may koneksyon ito sa isang kaaway ko. Kinuha ni Alejandro ang kanyang cellphone at ipinakita kay Marisol ang ilang dokumento at larawan. Larawan ni Victor Consunji, ang kanyang dating kaibigan. Larawan ni Katrina Velasco. At mga dokumento na nag-ugnay sa kanila sa kumpanyang nanloko sa pamilya niya. Sino sila? Tanong ni Marisol. Si Victor ang dati kong business partner at matalik na kaibigan. Si Katrina, ang dati kong fiance, paliwanag ni Alejandro. Ang bawat salita ay may bigat ng nakaraang sakit. Magkasama nila akong tinraidor. At ngayon, ginagamit nila ang pamilya mo para saktan ako. Natulala si Marisol. Lahat ng ito ay parang isang eksena sa pelikula. Napakakomplikado. Napakalayo sa kanyang simpleng buhay. Pero bakit kami? Bakit ang pamilya ko? Dahil sa akin, malungkot na sabi ni Alejandro. Dahil nalaman nila na mahalaga ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marisol. Ngunit sa halip na kilig, ang naramdaman niya ay isang matinding takot at bigat. Ang pamilya niya ay nadamay sa isang giyera na hindi kanila. Sila ang naging bala sa isang laban ng mayayaman. Kaya nandito ako, pagpapatuloy ni Alejandro, humakbang palapit. Hindi para humingi ng tawad sa kasinungalingan ko, dahil alam kong walang kapatawaran yon. Nandito ako para mag-alok ng tulong. Hindi dahil sa awa, kundi dahil responsibilidad ko ito. Ako ang naglagay sa inyo sa panganib na ito, kaya tungkulin kong tulungan kayong makaalis dito. Tinitigan ni Marisol si Alejandro. Tinitimbang niya ang bawat salita, hinahanap ang anumang bakas ng panloloko. Ngunit ang nakita niya lang ay sinseridad, isang sinseridad na ipinanganak mula sa pagsisisi at galit sa kanilang kaaway.
Ang isip niya ay nagtatalo. Ang isang parte ay sumisigaw na huwag magtiwala, na lahat ng mayayaman ay manloloko. Ngunit ang isa pang parte, ang desperadong parte, ay nagsasabing ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Ano-anong gagawin natin, tanong niya, at sa pagsasabi niya ng key natin, alam niyang nakapagdesisyon na siya. Isang bahagyang ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Alejandro. Hindi ko mababago ang pagsisinungaling ko. Pero matutulungan kitang itama ang lahat. Kailangan nating kunin ang ebidensya laban sa kanila. Kailangan nating makuha ang isang pag-amin mula mismo kay Victor. Paano? Huminga ng malalim si Alejandro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang mapanganib na plano. May naisip ako. Pero kailangan kita. At kailangan mong magtiwala sa akin. Tumango si Marisol, hindi dahil sa lubos na siyang nagtitiwala, kundi dahil sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pakikipag-alyansa sa lalaking nanloko sa kanya ang tanging paraan para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Para magawa natin to, sabi ni Alejandro, ang boses ay seryoso, kailangan mong bumalik sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ano? Kailangan mong bumalik, hindi bilang si Marisol na kaibigan ko, kundi bilang si Marisol na galit sa akin, paliwanag ni Alejandro. Kailangan mong ipakitang sawang-sawa ka na sa akin at handa kang kumampi sa kanila. Kailangan mong makuha ang tiwala ni Katrina at lalo na ni Victor. Ikaw ang magiging pain sa bitag na ihahanda natin para sa kanila. Nakatayo si Alejandro sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang pagpasok ni Marisol sa gate ng mansyon. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat, ngunit mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Bago ito umalis sa apartment kanina, binigyan niya ito ng isang maliit na bagay, isang buttons na may nakatagong high-sensitivity microphone. Idikit mo to sa ilalim ng kwelyo ng uniforme mo, bilin niya. Lahat ng maririnig mo, maririnig namin. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling sandali. Isang tingin na walang salita, ngunit puno ng kasunduan at isang pilit na pinatatag na tiwala. Ngayon, magsisimula na ang kanilang mapanganib na dula-dulaan. Ang puso ni Alejandro ay kumakabog, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaligtasan ng babaeng ipinain niya sa mga demonyong minsan na siyang winasak. Bumalik si Marisol sa mansyon na may dalang takot at tapang. Ang unipormeng suot niya ay pareho pa rin, ngunit ang babaeng nasa loob nito ay iba na. Hindi na siya ang dating Marisol na yumuyuko sa kahihiyan. Ngayon, siya ay isang sundalo sa isang giyera na hindi niya pinili. Ang unang taong nakasalubong niya ay si Katrina, na nagulat nang makita siya. Isang mapanuyang ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito. "Look who's back," sabi ni Katrina. "Akala ko ba nag-resign ka na? Hindi mo kinaya ang buhay sa labas, no?" Ito na ang pagkakataon niya. Inilabas ni Marisol ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya noong una niyang nalaman ang katotohanan. Ngunit ngayon, ang galit na iyon ay hindi na para kay Alejandro, kundi para sa babaeng nasa harap niya. "Bumalik ako dahil may kukunin ako," sabi ni Marisol, ang boses ay malamig at matigas. "Ang huling sahod ko. At para sabihin sa Sir Alex niyo, o kung sino man siya, na isa siyang manloloko. Ginamit niya tayong lahat. Pinagmukha niya tayong tanga." Nakita ni Marisol ang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina. Mula sa pagiging mapanuya, ito ay naging interesado. "Anong ibig mong sabihin?" "Nalaman ko kung sino talaga siya," patuloy ni Marisol, hinayaan ang peking luha na mamuo sa kanyang mga mata. "Siya si Alejandro de Villa. Ang may-ari ng lahat ng ito. At ako na nag-alala para sa kanya. Ako na akala ko ay pareho lang kami, pinaglaruan niya lang pala. Ang pag-arte niya ay epektibo." Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Katrina. Isang kaalyado. Isang taong galit din kay Alejandro. "Matagal ko nang alam yan," mayabang na sabi ni Katrina. "At tama ka. Isa siyang manloloko. Pero alam mo, may paraan para makaganti ka sa kanya. Isang paraan na hindi mo lang mababawi ang nawala sa'yo, kundi mas higit pa." Kinagat ni Katrina ang pain. "Talaga?" tanong ni Marisol, nagpapakita ng desperasyon. "Sumama ka sa akin," sabi ni Katrina, hinila siya nito palayo sa mga mata ng ibang kasambahay. "Ipakikilala kita sa isang tao na mas galit pa sa iyo kay Alejandro. At siguradong matutuwa siyang malaman na may bago na siyang kakampi."
Dinala siya ni Katrina sa isang mamahaling hotel sa sentro ng Dubai. Pumasok sila sa isang presidential suite. At doon, nakaupo sa isang silya, nakatalikod sa kanila ay isang lalaki. "Victor, darling," malanding sabi ni Katrina. "May bisita ako para sa'yo." Dahan-dahang umikot ang silya at humarap sa kanila si Victor Consunji. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri, tinitignan siya mula ulo hanggang paa. "So, ito na pala ang bagong laruan ni Alejandro," sabi ni Victor, ang boses ay puno ng pang-uyam. "Hindi na ngayon," sabat ni Katrina. Gusto niyang gumanti. Nalaman niya ang tungkol sa pagpapanggap ni Alejandro. Ngumisi si Victor. "Talaga? At ano naman ang maitutulong ng isang hamak na katulong sa akin?" Ito na ang pagkakataon ni Marisol. Huminga siya ng malalim. "Alam kong kayo ang nasa likod ng Golden Sun Investments." Nawala ang ngisi sa mukha ni Victor. Tumingin ito kay Katrina na nagkibit balikat lang. "Matalino ka pala," sabi ni Victor. "Kami nga. At ano ngayon? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa pulis? Walang maniniwala sa'yo." "Hindi ako magsusumbong," sabi ni Marisol, pilit na pinatatag ang boses. "Gusto kong sumali sa inyo." Galit ako kay Alejandro. Niloko niya ako. At ang pamilya ko, winasak niyo ang pamilya ko. Humagulgol siya, at sa pagkakataong ito, ang mga luha ay totoo na. Ang sakit ng katotohanan ay bumalik sa kanya. Tila nasiyahan si Victor sa nakikita. Tumawa ito, isang tawang malamig at walang kaluluwa. "Gusto mo bang malaman kung bakit namin ginawa yon?" Pagmamayabang ni Victor, na tila nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan. "Simple lang. Dahil alam kong may pakialam sa'yo si Alejandro. Nakita ko kung paano kanya tignan. Ang isang maliit na katulong na tulad mo ang naging kahinaan niya. At lahat ng kahinaan ni Alejandro, sisirain ko. Ang pamilya mo, collateral damage lang sila. Isang maliit na sakripisyo para makita kong masira ang lalaking yon." Nakatayo lang si Marisol, hinahayaan si Victor na magsalita. Ang bawat salita ay isang ebidensya. Ang bawat salita ay isang pako sa sarili nitong kabaong. Naramdaman niya ang maliit na butones sa ilalim ng kanyang kwelyo. "Sana gumagana ka," dasal niya sa kanyang isip. "Kawawa ka naman," patuloy ni Victor. "Pero sige, dahil mukhang galit ka talaga, pagbibigyan kita. Ano ang gusto mo? Pera? Sabihin mo lang." Umiling si Marisol. "Gusto kong makita siyang masira. Tulad ng pagsira niya sa akin." "Good," sabi ni Victor, tila kumbinsido na. Lumapit ito sa kanya. "Kung ganoon, may ipapagawa ako sa'yo. Kailangan mong tea." Biglang napatigil si Victor. Ang mga mata nito ay napako sa isang bagay sa may dibdib ni Marisol. Ang kwelyo ng kanyang uniforme ay bahagyang natupi at isang maliit, itim na bilog ang bahagyang nakalabas. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Ang pagbabago sa mukha ni Victor ay mabilis. Ang pagiging kampante ay napalitan ng biglaang pag-aalarma at galit. "Ano yan?" sigaw nito. Bago pa man makakilos si Marisol, mabilis na dumakma si Victor sa kanyang kwelyo, pilit na hinahablot ang buttons. Ngunit huli na siya. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto ng suite. Pumasok si Alejandro, kasama ang dalawang unipormadong pulis ng Dubai at ang kanyang security team. Ang mukha ni Alejandro ay isang maskara ng purong galit, nakatutok kay Victor. "It's over, Victor." Ang mga sumunod na pangyayari ay tila isang mabilis at magulong panaginip para kay Marisol. Ang pagwawala ni Victor, ang pagsisigaw ni Katrina na wala siyang kasalanan, ang mabilis na pagkilos ng mga pulis. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Alejandro, kalmado ngunit may nagbabagang galit sa mga mata habang kinakausap ang mga otoridad. Ipinapakita ang recording mula sa buttons na suot niya. Tapos na. Ang giyera na hindi niya pinili ay tapos na. Dinala sila sa istasyon ng pulis para sa opisyal na salaysay. Si Marisol, kasama ang abogado ni Alejandro, ay ikinuwento ang lahat. Ang pag-amin ni Victor, na malinaw na narinig sa recording, ay sapat na ebidensya para sampahan ito ng mga kasong fraud at conspiracy. Paglabas nila ng istasyon, madaling araw na. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit para kay Marisol, ito ay ang hangin ng kalayaan.
Okay ka lang, tanong ni Alejandro, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Marisol. Okay lang. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo, Marisol. Ang tapang mo. Ginawa ko lang po yon para sa pamilya ko, sagot niya. Sumakay sila sa kotse ni Alejandro. Tahimik ang biyahe pabalik. Maraming gustong sabihin si Marisol, maraming gustong sabihin si Alejandro, ngunit tila walang tamang salita para simulan. Pagdating sa mansyon, dumiretso sila sa opisina nito. Sa mesa, may isang laptop na nakabukas, nagpapakita ng isang bank transfer confirmation. Ito, sabi ni Alejandro, itinuturo ang screen. Ang perang nawala sa inyo. Ibinabalik ko. Tiningnan ni Marisol ang halaga. ₱250,000. At higit pa. Sapat na para sa operasyon at para makapagsimula muli ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na matuwa, umiling siya. Salamat po, pero Marisol, ito ay hindi tulong. Ito ay restitution. Kasalanan ko kung bakit kayo nadamay. Ito ang nararapat, mariing sabi ni Alejandro. Naiintindihan ko po, sabi ni Marisol, mas matatag na ngayon. Pero kung tatanggapin ko iyan nang hindi nila alam ang totoo, isa na namang kasinungalingan iyon. At pagod na po akong magsinungaling. Tumingin siya ng diretso kay Alejandro. Ako po ang magpapaliwanag sa kanila. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Alejandro. Tumango ito. CJ, kung iyan ang gusto mo. May isa pang malaking bundok na kailangang akyatin si Marisol. Ang bundok ng katotohanan. Kinabukasan, pagkatapos ng ilang oras na hindi mapakaling pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para harapin ang kanyang pinakamalaking takot. Tinawagan niya ang kanyang pamilya. Si Marco ang sumagot, ang boses ay malungkot pa rin. Si nanay, kamusta? Bungad ni Marisol. Nandito, ate. Heto, kausapin mo. Ibinigay ang telepono sa ina. Anak. Marisol. Ayos ka lang ba? Tumawag ka na, sabi ni Aling Teresita, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Marisol. Ito na. Nay, may kailangan po akong sabihin sa inyo. May kailangan po kayong malaman. Ano yun, anak? Kinakabahan ako sa'yo. Nay, yung trabaho ko po dito. Nagsimulang manginig ang boses ni Marisol. Hindi po ako manager. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Hindi po ako nagtatrabaho sa opisina, pagpapatuloy niya, hinayaan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Isa po akong katulong, Nay. Isang domestic helper. Naglilinis po ako ng bahay. Nagsinungaling po ako sa inyo. Sorry po, Nay, sorry po kung binigo ko kayo. Humagulgol siya, hindi na napigilan ang lahat ng bigat at kahihiyan na matagal na niyang kinimkim. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng kasinungalingan. Inihanda niya ang sarili para sa galit, para sa pagkadismaya. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi galit. Ang narinig niya ay ang mahinang paghikbi ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Aling Teresita. Ang boses ay basag ngunit puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni Marisol, pagmamahal. Anak ti. Sabi ng ina. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa isang ina? Ang makitang ligtas ang anak niya. Ang makitang lumalaban para sa pamilya niya. Pero Nay, nagsinungaling po ako ni. Ang trabaho ay trabaho lang, Marisol. Ang pagiging manager o katulong, pareho lang iyang marangal hanggat ginagawa mo ng tama. Ang mahalaga ay ang puso mo. Ang sakripisyo mo. Anak, ang mahalaga ay ligtas ka. Proud kami sa'yo, anuman ang trabaho mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap na bumalot sa kaluluwa ni Marisol. Ang bigat na matagal niyang pasan-pasan ay unti-unting gumaan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso dahil sa kahihiyan ay unti-unting gumuho. Sa wakas, malaya na siya. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito, iyak na ito ng ginhawa. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pera. Ipinaliwanag niya sa paraang simple na ang dati niyang amo na siyang may-ari ng kumpanyang nanloko sa kanila ay nagbabayad ng danyos. Pumayag ang kanyang pamilya.
Ang mahalaga, may pag-asa na ulit para sa operasyon. Pagkatapos ng tawag, napansin niyang may nakatayo sa may pintuan ng silid na tinutuluyan niya sa mansyon. Si Alejandro. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, ngunit sa ekspresyon ng mukha nito, alam niyang narinig nito ang lahat. Walang nagsalita sa kanila. Lumapit si Alejandro, ang mga mata ay puno ng respeto at isang emosyon na mas malalim pa. Marisol, sabi nito sa mahinang boses. Tapos na ang lahat ng gulo. At alam kong kailangan mong umuwi sa pamilya mo. Pero pagkatapos ng lahat, kung handa ka nati. Huminga ito ng malalim. May alok akong trabaho para sa iyo. Isang totoong posisyon. Sa isa sa mga hotel ko. Isang posisyon na bagay sa sipag at talino mo. Kung gugustuhin mo. 6 na buwan ang lumipas. Ang 6 na buwan na iyon ay isang ipu-ipo ng pagbabago para kay Marisol. Umuwi siya sa Pilipinas at tinutukan ang operasyon ng kanyang ina. Naging matagumpay ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang muli ang tunay na ngiti sa mukha ni Aling Teresita, isang ngiting walang bahid ng sakit o pag-aalala. Sa mga panahong iyon, wala siyang naging komunikasyon kay Alejandro maliban sa isang maikling text message na nagpapasalamat sa lahat. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, malayo sa anino ng mga kasinungalingan at gulo sa Dubai. Ngunit ang alok ni Alejandro ay nanatili sa kanyang isipan. Nang masigurado niyang maayos na ang lahat sa Batangas, nagdesisyon siya. Hindi na para sa pamilya niya, kundi para sa sarili niya. Tinanggap niya ang alok. Ngayon, nakatayo si Marisol sa lobby ng isa sa pinakamagarang hotel ng De Villa Group sa Dubai. Ngunit hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ang isang eleganteng uniforme ng isang management trainee, isang itim na palda, puting blusa, at isang blazer na may logo ng hotel. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod, at ang tindig niya ay puno na ng kumpiyansa. Pinaghirapan niya ang posisyong iyon. Nagsimula siya sa pinakamababa, sa front desk, ngunit mabilis na napansin ang kanyang sipag, dedikasyon, at natural na abilidad na pakitunguhan ang mga tao. Nakita ng mga manager niya ang kanyang potensyal. Ang posisyong ito ay hindi ibinigay sa kanya, pinagtrabahuhan niya ito. Isang hapon, habang abala siya sa paggabay sa isang bagong empleyado sa concierge, isang pamilyar na anino ang kanyang napansin sa di kalayuan. Nakatayo si Alejandro sa isang sulok ng lobby, pinapanood si Marisol. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi mapigilan. Ibang-iba na ito sa babaeng una niyang nakilala sa hardin, at lalong iba sa babaeng nakita niyang umiiyak sa isang masikip na kwarto. Ang Marisol na nasa harap niya ngayon ay kumikinang, isang liwanag na nagmumula sa loob, isang liwanag ng pagpapahalaga sa sarili. Sa loob ng 6 na buwan, binigyan niya ito ng espasyo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi niya ito sinusubaybayan. Alam niya ang bawat tagumpay nito sa hotel. Alam niya kung gaano ito hinahangaan ng mga katrabaho. At sa bawat magandang balita na naririnig niya, lalong tumitibay ang isang bagay sa kanyang puso na matagal na niyang itinatanggi. Oras na. Lumapit siya. Miss Cruz, formal niyang sabi na may kasamang bahagyang ngiti. Lumingon si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagulat sa simula, ngunit napalitan ito ng isang matamis at totoong ngiti. Sir Alejandro. Good afternoon po. Alex na lang, sabi niya. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito, hindi ba? Baka gusto mong magkape? Pumayag si Marisol. Umakyat sila sa rooftop lounge ng hotel, isang lugar na may napakagandang tanawin ng buong Dubai. Umupo sila sa isang mesang nasa sulok, malayo sa ibang mga tao. Ang kanilang pag-uusap ay magaan at madali. Walang halong pagkukunwari. Nagkwento si Marisol tungkol sa kanyang ina, at nagkwento si Alejandro tungkol sa mga bagong proyekto ng kumpanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang hindi masambit na tensyon, isang tensyon na hindi na nagmumula sa sakit, kundi sa pananabik. Habang papalubog ang araw at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang kumislap, tumingin si Alejandro kay Marisol. Alam mo, panimula niya, noong una kitang nakilala, naghahanap ako ng katapatan. Ngunit sa proseso, ako mismo ang hindi naging tapat. Tinuruan mo ako ng isang mahalagang leksyon, Marisol. Ano po yun? Mahinang tanong ni Marisol.
Na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa titulo o sa laman ng bank account, sabi ni Alejandro, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Nasa katatagan ng loob, sa kakayahang magpatawad, at sa tapang na harapin ang katotohanan. Lahat ng yan, nakita ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol na nakapatong sa mesa. Isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa kanilang dalawa, ngunit ngayon, wala na itong kasamang takot o pag-aalinlangan. Marisol Cruz, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko minahal ang isang manager na hindi totoo o isang katulong na masipag. Minahal ko ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Marisol, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Isang ngiti, ang pinakatotoo at pinakamaliwanag niyang ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. At ako, sagot niya, hindi ko minahal ang isang hardinero o isang si. Minahal ko ang lalaking nagbigay sa akin ang tubig noong ako'y nauuhaw. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin ng Dubai, sa tuktok ng isang gusaling simbolo ng kanilang magkaibang mundo, natagpuan ni na Alejandro at Marisol ang kanilang pagkakapareho. Dalawang kaluluwang nasaktan, nagsinungaling at natutong magpatawad. At doon, sa simula ng isang bagong gabi, sinimulan nila ang isang bagong kabanata, isang kwentong binuo na hindi sa kasinungalingan, kundi sa isang pag-ibig na nahanap sa pinakatotoo nitong anyo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marisol at Alejandro. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mga kasinungalingang binuo ng pangangailangan, sa mga luhang pumatak sa gitna ng kalungkutan, hanggang sa pag-asang muling sumibol mula sa abo ng katotohanan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paalala na sa likod ng bawat pagsubok, mayroong aral, at sa likod ng bawat sakit, mayroong pagkakataon para sa paghilom. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Marisol, isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat ng ating trabaho o ng anumang titulo, kundi ng ating katatagan, ng ating pagmamahal sa pamilya, at ng ating tapang na piliin ang tama kahit ito pa ang mas mahirap na daan. At sa kwento ni Alejandro, naway makita natin na ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang upang muling matutong magmahal at magtiwala. Ang kanilang pag-ibigan ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa estado sa buhay. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang puso na handang yakapin ang nakaraan ng isa't isa upang sama-samang buuin ang isang mas magandang kinabukasan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ano ang paborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanag-iwan ng marka sa inyo? Ikinagagalak naming mabasa ang inyong mga komento. Hanggang sa susunod na kwento.